Okay, ayan. So, nandito tayo kay Sir Dick, Lolos Works, dito sa may Bustos. Ayan, dami siya ginagawa rito. Okay, so magpapa-change oil tayo ng ating Grand Starex. And magpapalinis tayo ng oil pan. Kasi may konting leak, so ipapa-reseal natin yan, papalinis na rin natin. So, ito yung ginagamit nating oil para dito sa Starex natin. Ang makina natin ay D4CB BGT 2008 model, Bosch yun. So, ito yung langis niya, Delo Gold Ultra. So 10 liters to, pero ang isasalin lang to nasa 6 liters. So syempre meron tayong oil filter. So ayan yung code niyan sa mga bibili pang Grand Starex D4CB to. Ayan, palagay naman Grand Starex D4CB. Okay, so meron din tayong Beta Gray. Ito gagamitin natin sa oil pan, kasi yung oil pan nito ay walang gasket. So Beta Gray ang ginagamit doon. Okay, so ayan, nag-drain tayo ng langis. Da-drain muna yan. And then ibabalik yung drain plug. Saka babaklatin yung oil pan. Ayan, kung makikita nyo may tagas yung oil pan ko. Though minor lang naman, pero mas maganda kung walang tagas yan. Ayan, may tagas dito sa kabilang side. So ayan. Okay, so ayan, natanggal na yung oil pan. Ayan. Wala pa naman siyang oil sludge, malinis pa. So ang tatanggalin naman yung pick up screen, ayun, para malinisan. Okay, so ito yung oil pan. Ayan, medyo messy lang yung seal nya. So papalinisan muna natin to, and then lilinisan din yung gilid. After that, i-re-reseal natin. Lalagyan natin ng bagong Beta Gray. Walang sludge, malinis. Epekto yan ng Delo. Maganda yung langis natin, malinis sa makina. So ayan, ayan yung ilalim ng makina natin, yung sariwa yan. Kung makikita nyo rin, tatanggal na yung pick up ano niya, yung pick up screen niya o yung filter niya doon sa ilalim. So ipapalinis din natin yan. Kaya ilinis na yung oil pan natin, no? Ito, i-wire brush na lang natin tong gilid, ano? Para poging-pogi. Asan yung pick up ano, screen? Ayan, ayun yung pick up screen. Ayan. Lilinisin din yan. Okay, so ito yung pick up screen, yung screen sa ilalim. Ayan, dungis, oh. So ayan, lilinisin natin yan. May o-ring pala to, no? Ito yung bossing natin. Wina-wire brush na yung ano, para matanggal yung mga lumang gasket. Napakaangas. Okay, so ito yung ano, yung pick up screen natin. Nalinis na ng ating tropa. Ayan, linis na. Panis. Tutuyuin na lang to. And then babanlawan ng carb cleaner. Okay na yan. Malinis na. Yung o-ring dito, ingatan nyo yun. Kasi pagka sumingaw yan, hihina yung pressure ng langis natin. Kaya yung o-ring nito, ingatan nyo. Okay, so ayan, kinakabit na yung pick up screen. So may o-ring yan, dapat nakasecured yun para hindi siya singaw. Then after that, lilinisin natin yung nilalapatan ng oil pan, para pag nilagay yung oil pan na may bagong gasket, lalapat siya ng maayos, masisil siya ng maayos. Okay, so ito yung oil pan, malinis niyan, tinutuyo na lang. Then lalagyan natin ng silicone. Tuyo lang. Okay, so ito yung oil pan natin. Ayan, malinis niyan, tuyo na rin. Okay, so lalagyan na natin siya ng Beta Gray. Ito yung gagamitin natin. Okay, so maglagay muna tayo. Lalagyan na natin ng silicone yung gasket. Hindi natin sinobrahan, sakto lang. Pag na-press naman yan, kakalat naman na yan. Okay, so papalinis muna natin yung nilalapatan yan doon sa ilalim. Okay, so ayan, kinakabit na yung oil pan. Medyo madami-daming tornilyo yan. Nakabit na natin, nalinis na rin. Okay, yeah, bago na rin yung washer ng drain. Okay, tapos ayan, sinasalinan ng langis ng ating malulupit na mekaniko.
yan sa sensitive skin ni baby. World class. Pagkatapos niyan, pag na-level na, saka natin bubuksan yung makina. So, ito yung dipstick. So, ang target namin is 3/4 lang muna. Hindi muna ipupull. Ayan, okay na yan. Okay na yan, goods na yan. Ako na lang magdadagdag sa bahay. Okay, so ayan. Tapos na tayo, may mga natira tayong gamit. Ayan, tatabi natin. Then yung langis. So, 5 liters to. Dalawa yung ganito natin kanina. So, 10 liters. So, ang nabawas sa kanya ay hanggang 3. So, ang total na naisalin natin, since nagtanggal tayo ng oil pa na nagpalit ng engine oil filter, ay eksaktong yan, 7 liters. 7 liters sinali natin. Okay, so tapos na tayo magpa-change oil. And last check na. Check lang natin yung engine bay kung okay na lahat. So, ang ginawa rito, change oil, engine oil, palit tayo. 7 liters ang ginamit. Palit din tayo ng engine oil filter. Nag-reseal tayo ng oil pan. So, pinalilisat yung oil pan, then nag-reseal. Okay, so yun yung mga ginawa. So, check muna natin yung engine oil natin. Sinalina na to. Ayan, so halos full na, saktong full. Okay, so punasan muna natin. Okay, so napunasan na natin tong dipstick natin. So sausaw ulit natin para makita natin yung sukat. Ayan. Okay, ayan, sakto, nasa pulo siya. Saktong sakto. Okay. So ayan, na-check na natin, okay naman. Nabalik na rin yung lower engine guard kanina. Yan, so wala nang nakalimutan. So pwede na natin tong start, okay? Start na natin. Yung natin, pahinante. Ayan, pahinante natin. So ayan, start na natin yung makina. Tignan natin kung aandar. Apo, bubuksan ko na po. Ayan si Sir Dick, ang may-ari ng talyer. I-check mo na yung dipstick. Apo, okay na yun lang. Okay na. Yan. Okay. Yung So ayan, si Sir Dick, yung may-ari ng shop. Ayun ano yung hands-on sa trabaho. So ayan ang trusted mechanic ko. Kahit doon sa isa kong kotse, si Sir Dick. Okay, so mag-start na kami kasi na-check na namin, na-check niya na rin. So siya yung nag-final check nung ginawa. Okay naman na, may langis na rin. So start na namin tong engine, okay? Tingnan natin kung mawawala yung engine oil dito na logo. Okay, start natin. Ayan, yun, nawala. So, medyo delay lang kasi walang walang pondo ng langis eh. Umikot pa yon. So, ayan, okay naman. Hindi naman low pressure yung langis, okay na. Okay na. Okay na, Sir Dick. Luluto lang ako. Okay po. Ayan, pauwi na kami. Thank you po. Tada! Ayan, ang poging-poging pahinante. Ayan, pahinante natin yan. Pagod, parang boss. Ayan. Nabagot yan kasi hindi dumating yung kanyang best friend. So ayan, pauwi na kami. Papainitin ko na lang yung makina and then uwi na kami. Ayan, salamat po. Sana may natutunan kayo today.